patuloy tayong nagninilay sa katapusan. Gaya ng mga nabanggit ko ng mga nakalipas na araw, habang natatapos ang kalendaryo ng simbahan, tayo ngayon ay nasa huling linggo ng kalendaryo ng simbahan at sa panimula ng ating bagong kalendaryo sa pamamagitan ng panahon ng Adbyento, ang pagninilay natin ay tungkol sa katapusan. Katapusan ng kasaysayan, katapusan ng mundo. At aminin natin na hindi tayo komportable pag pinag-uusapan ng katapusan. Kapag itinatanong na pag-uusapan namin, halimbawa, meron ka na bang memorial plan? Nakapili ka na ba ng kabaong mo? Siguro sa atin, hindi ka nais-nais, lalo na siguro kung bata ka pa, ang mga ganong usapan. Sapagkat para sa atin, ang katapusan ay kahindik-hindik. Ngunit, kung tayo'y mga deboto ni Jesus Nazareno, tayo'y mga Kristiyano, ang katapusan ay hindi dapat katakutan, kundi dapat maging kagalakan. Kahit din naman sa ordinaryong buhay natin, may mga katapusan na pinananabikan. Sa unang pagbasa, narinig natin, isinalarawan ni San Juan sa Aklat ng Pahayag ang katapusan bilang panahon ng anihan. Sa mga sanay sa probinsya, alam ninyo ng anihan ay hindi kinakatakutan. Ang anihan ay bagkus kinasasabikan ng mga magsasaka. Sapagkat alam nila kapag anihan na, ibig sabihin nun ay makukuha na nila ang bunga ng kanilang paghihirap. Kaya nga yung mga piyesta natin sa Pilipinas, kadalasan ay tuwing Mayo, sapagkat yan ay panahon ng anihan. Kaya panahon ng pasasalamat, handaan, kasiyahan. Dahil hindi lahat ng katapusan ay kinatatakutan. Kung ika'y naghirap ng gusto, ikaw ay lalong matutuwa sa katapusan. Sa mga estudyante na nandito ngayon, o kahit naman tayong mas nakakatanda, ang graduation, hindi yan kinakatakutan. Yan ay inaabangan sapagkat ang pagtatapos ay ibig sabihin ating tinatamasa ang lahat ng ating pinaghirapan. Kamakailan lang may lumapit sa akin at nagpapasalamat sa mahal na pong Nazareno. Natapos na at nakapasa na siya sa board. At ngayon ay maghahanda na siyang mag-abroad. At sabi nga niya, Father, salamat sa mahal na Senyor. Sinamahan niya ako, tinulungan niya ako, at ngayon tapos na ako. Patuloy na at may bagong kabanata sa buhay ko. Doon natin tignan ang sinasabi ni Jesus Nazareno at pinagninilayan natin bilang simbahan, bilang katapusan. Na dapat bilang mga Kristiyano, ito nga ang pinaguhugutan natin ng pag-asa. Sinong natatakot sa anihan? Hindi yung mga magsasakang naghirap. Ang natatakot sa anihan, yung mga masasamang damo. Kasi sila yung gagapasin lang at susunugin. Sinong takot sa graduation? Yung mga bumagsak. Dahil alam nila hindi sila makakasama. Kaya malungkot sila. Sinong matatakot sa pagbabalik ni Jesus Nazareno? Yung mga hindi naging tapat sa Kanya. Yung mga hindi sumunod sa Kanya. Yung mga hindi naging mabuti.
yung mga nandaya, nagsinungaling, yung mga nagbait-baitan lang dito sa lupa. Kasi pagdating niya, bistado lahat. Kung sa ibang tao, na ikukubli natin ang ating sarili, kay Jesus Nazareno, alam niya ang lahat. Kaya mga kapatid, pinagninilayan natin ito para paalala sa atin ng simbahan, may panahon pa. Kung sa mundo ngayon, ang daming mapagkunwari, ang daming nagbabait-baitan, ang daming kala mo mga bayani, at nag-aaway pa para sa atin, huwag na tayong tumulad sa kanila. At sa ating mga sarili, huwag na natin pagurin ang ating sarili. Ang kailangan lang ni Jesus Nazareno, pagpapakumbaba, pag-amin, pagsisisi, at lalo't higit sa lahat, paglapit sa Kanya. Sapagkat yun naman ang pinakaabang-abang niya. Naghihintay lang siyang bumalik tayo sa Kanya. Humingi tayo ng tulong sa Kanya at tularan natin siya. Mahirap, pero nandyan siya. Siya ang mag-aani, pero siya rin ngayon ang kasakasama natin habang tayo'y nagpupunyagi sa ating buhay. Pagdasal natin ang bawat isa na bilang mga tunay na deboto, tunay na Kristiyano, manabik tayo, magtiyaga tayo, magsumikap tayo hanggang sa pagbabalik ng ating kaibigan, kapatid at tagapagligtas.